Higit isang buwan nang hinahanap ng mga pulis at ng kanyang mga kaanak si Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Nasaan na nga ba siya at anong posibleng nangyari sa dalaga? Ito ang palaisipan na unti-unting binubuo magpasa hanggang ngayon. Ilang ebidensya ang revelasyon ang nakalap pero wala pa ring sagot kung nasaan si Catherine Camilon. October 17, pumutok ang balita tungkol sa pagkawala ng 26 anyos na beauty queen mula sa Towi, Batangas. Sa post ng kapatid niyang si Chinchin, October 20 huli nilang nakita si Catherine na magpaalam na pupunta sa Batangas City. Sabi naman ng inang si Rose, nakapagmensahe pa ang bunsong anak na nasa isang mall sa Lemery, Batangas pasado alas 7 ng gabi. Makalipas ang isang oras, nakausap pa niya si Catherine sa telepono na nagsabing nasa isang gasolinahan sa Bawan, Batangas. Ito na pala ang huling beses na maririnig ang ina ang boses ng anak. October 27, batay sa mga nakalap na ebidensya, pinangalanan ng PNP ng person of interest si Police Mayor Alan De Castro. Isang pulis na naka-assign sa Batangas. Karelasyon umano ni De Castro si Catherine at siya ang katatagpuin ang dalaga nang mawala siya. November 3, nagsampa ng kaso ang Highway Patrol Group sa huling may-ari ng sasakyan na gamit ni Catherine dahil kaduda-duda umano ang address na binigay nito. Isinama din nito sa person of interest. November 27, nang lumapit sa CIDG-4A, ang dalawang testigo nakakita umano ng dugo ang babae na isinasakay ng 3 lalaki sa isang pulang SUV mula sa gray SUV ni Camilon. Sa kanilang testimonya, nakilala umano nila ang isang suspect dahil tinutukan sila ng baril nito. Sa Rogues Gallery, natukoy ang isang Jeffrey Magpantay na driver umano ng pulis na si De Castro. November 10 na na-recover umano ng otoridad ang pulang SUV na konektado sa krimen. Inabandona ito sa isang bakanteng lote sa Batangas City. Nakuha sa mga sasakyan ng mga hibla ng buhok at ilang blood samples na pagsusuri ng forensic group ay kinumpirmang tugma sa DNA na nakuha naman sa kaanak ni Catherine. Ang SUV lang ang pisikal na hawak ng pulisya sa ngayon. Sabi ng natuntun ng may-ari nito, 2013 pa niya ito ibinenta. November 13 sinampa ng CIDG ang mga kasong kidnapping at illegal detention laban kina De Castro, Magpantay at 2 pang iba pa. Lumabas din sa investigasyon ng CIDG na sinasaktan umano ng karelasyong pulis si De Castro si Catherine. Nang makaharap ni De Castro si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa Camp Crame, humingi ng paumanhin ng pulis sa hepe. Hindi tapos ang kasong ito dahil patuloy pang nawawala si Catherine. Sabi ng pulis, lumiliit na ang tsansa na buhay pa siya pero patuloy na umaasa ang kanyang pamilya na muli nilang mahahagkan at mayayakap ang kanilang bunso.